So, ayun guys, good morning po. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin to. Siyempre, baka ma-disappoint si Bresben and si Kuya Dan dahil sa sasabihin ko to. Alam naman po nating sila po yung mga taong tumutulong sa akin, lalo na sa financial problem ko, sa pag-aaral ko, allowance, monthly allowance po yung mga binibigay nila, tuition, and hindi ko po alam kung paano ko sasabihin kasi nakagawa po ako ng isang desisyon na bigla-bigla kong ginawa para inisip ko kasi nung time na yun madagdagan yung ibinigay nila sa akin para mabigyan ko si mama, kaya nakadesisyon ako ng ganung bagay. Actually, kagabi ko pa po yun iniisip, kaya hindi po ako nakatulog ng maayos. Alata naman po sa mata ko. Kaya yun po. Nagpadala po kasi si Bresben ng allowance ko at pang tuition ko ng first sem. Saka si Kuya Dan din po. That time po kasi may app po akong na-download, which is may kakilala ko naman po yung kausap ko dun. Nung una, po siya nung una po is mababang amount lang yung nilagay ko dun sa account para kapag tatap mo ng item is may interest ka makukuha. Kumbaga may ka dun, may tubo ka every item. So, nung una, naniwala naman po ako na legit siya kasi nakapag-out po ako ng pera. Pero bandang huli po, hindi ko na 7 task po kasi yun. So, hanggang tumagal po, pataas ng pataas yung perang hinihingi. Dun po, kasi naniwala po ako. Pinasok ko po yung pera na para yung perang ibinigay po sa akin ni Kuya Dan and ni Bresben na pang enroll. Ni-recharge ko po dun sa app para makuha ko po yung interest, yung nagiging kita ko dun sa umabot po ng 15,300 yung cash na andun sa account. And yung pinakahuli pong task, 6 task na po yung natapos ko dun sa 15,300 plus po. Yung huling task po hindi ko po natapos kasi sobrang laki na po nung halagang kailangan kong ipasok dun sa app. Nag-abot na po ng 12,000, mahigit na din po yun. Mamaya po, hindi ko po kasi mapakita sa inyo kasi iisa lang po yung phone na gamit ko. Mamaya po isasama ko siya sa para makita niyo po kung anong app yun. Kaya wala po yung pang tuition ko na pang enroll ko po sana na andun po sa app. Hindi ko po alam kung na-scam ba ako or what, kasi pero nung una po talaga naniwala ako kasi yung app na yun is nakapag-withdraw po ako ng 1,000 nung una. Tapos hanggang sa pinili ko na po yung task na 600 plus. Tapos tuloy-tuloy po yung 7 task. Umabot ng 6 task. Yung last task na lang po yung hindi ko natapos kasi kailangan ko maglagay ng pera. Now, halagang 12,000 higit. Pero saan ko kukunin? Ayoko naman po
po kasi inisip ko doon is madagdagan ko yung tuition, yung perang ibinigay sa akin para dagdag allowance ko. Makatulong ako kay mama, pero hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung ano magiging reaction ni breast pain ni Kuya Dan kasi ang hirap po nung sitwasyon ko ngayon. So ayun guys, yan po yung account na nilagyan ko ng pera na umabot ng 15,000 at tinatry ko siya that time i-withdraw. Hindi masyado pong kita kasi inaram ko lang po yung cellphone ng pamangkin ko. Ayun po, 15,314. Tapos, ito po, wait. Lalabas po yan dyan. Oh. The number of current task is incomplete yata yung lumabas. Exhausted pala. Yun po, may isang task po ako na kailangan tapusin. Guys, hindi ko po alam talaga guys. Hindi ko talaga guys alam kung paano ko ito mababalik. Kinakabahan ako guys. Kasi dapat kahapon pa naka-enroll na ako. Pero di pa ako nakaka-enroll. Nakakabahan na ako guys. Hala, paano kaya ito? Ito po. Di ko alam eh. Di ko alam kung anong magiging reaction nila Kuya Dan dito. Ang laking pera kasi nung naipasok ko. Kumbaga nadala ako ng tukso. Nagpadalos-dalos ako ng desisyon na ilagay yung pera dun. Hindi ko na malayan. Laking halaga na pala yun. Pero guys, di ko talaga in-expect na hihingi yun ng ganun kalaking pera kasi nung una nakapag-withdraw naman ako, ang nasa isip ko kapag anytime pwede siyang i-withdraw. Pero may ganun pala siyang naiiyak na ako. Hindi ko na alam kung saan po kukuha ng pang-enroll. Ay, hindi ko alam kung ano magiging reaction nila breast pain. Baka ma-disappoint sila or magalit kasi sa ginawa ko. Hindi po madaling kitain ang pera, inaamin ko. Alam ko din po yan. Kasi alam ko kung paano kumita ng pera. Sobrang hirap. Hindi madali. Hindi lang pinupulot ang pera pero nakagawa ko ng isang desisyon. Kinakabahan talaga ako guys kasi dapat kahapon enroll na ako. Pero ito ngayon, sabihin ko ang totoo kay Kuya Dan kasi yun ang tama. Ayoko naman magsinungaling kasi mahirap magsinungaling. Ayoko mawala yung tiwala nila sa akin. Kaya kahit natatakot ako, sabihin ko po yung totoo. Hindi ko talaga alam guys kung paano. Kagabi po talaga ako isip ng isip. Kaya yung mata ko, halos di ako nakatulog. Bala ko pa naman sana
enroll kahapon. Pero ganito yung nangyari. Hindi ko na alam. Guys, kinakabahan ako ng di ko alam yung mararamdaman ko, natatakot ako kasi alam nila enroll na ako tapos ganito pa yung ginawa ko. Guys, grabe yung pressure na naiisip ko ngayon. Ganun kasi kalaking halaga, hindi ko alam kung saan ko pupulutin ulit yun para makapag-enroll ako, pero ayun ako. Okay lang po ako, guys. Inaisip ko lang talaga yun. Kasi ang laking problema na. Hindi ko talaga alam, guys. Pinakabahan na talaga ako. Hindi ko pa din po nasasabi yun kay mama. Asko, hindi ko talaga alam kung anong decision ginawa ko. Gagawan ko na lang po siguro ng paraan para makapag-enroll ako ulit. Try ko trabaho. Hanap ako ng extra work para kahit August po, ipilitin ko makapag-enroll. Makahabol po ako ng August, kaya ko alam. Kaya it's a prank. Syempre, it's a prank lang yun, guys. Guys, prank lang po yun Hindi po tayo gagawa ng ganong gawain kasi syempre, yung mga taong tumutulong sa akin, grabe yung tiwala nilang ibinibigay sa akin, kaya thankful po ako doon. Hindi ko naman po sasayangin yung binibigay nilang pera para sa mga ganung bagay na walang kabuluhan. Kaya, guys, I'm officially third year na po ngayong pasukan. Kaya, gagawin ko po ang lahat para makapag-aral ng maayos. Sisipagan ko pa lalo kasi alam ko yung mga taong tumutulong sa akin is hindi sumusuko. Kaya guys, it's a prank lang yun, guys Kasi ayoko naman gumawa ng ganun. Ayoko din pong ma-disappoint si Breastbane and si Kuya Dad. So, syempre mag-i-enroll tayo, guys. Samahan niyo ako sa enrollment journey ko, guys And gusto ko pong sabihin na never po ako gagawa ng ganung desisyon. Yung ang laki ng pera, basta pera po yung sa online po kasi halos modus scam. Kaya kailangan mong pag-isipan. Hindi padalos-dalos yung desisyon na ginagawa sa buhay. Kaya samahan niyo ako, guys, sa enrollment journey ko. Makikita niyo yung school ko kung anong klase ng school ko. Samahan niyo ko, guys. Tara, it's a prank lang yun, guys Joke lang yun, syempre. Para happy lang. Hindi, para may thrill yung natin ngayon. Yung vlog natin ngayon. O, tingnan nyo, guys. Para na ako yung lion. Or tingnan mo kasi, guys, yung buko.
ayun guys, nandito po tayo ngayon sa BDO kung saan nagpadala po ng allowance si Spain and ng pang tuition ko this semester and si Kuya Dan din. So, total of 21,000 yung pinadala nila sa akin. So, ayun guys, ulit ito sa dami pa ako bumaka sa ulit sa pag-record ko yun dahil every month naman po ba kami nagbibigay ng update kay best friend yung kay Kuya Dan. So ngayon is, galing po akong school is pa-enroll po ako dahil nagbigay po si Breast Brain ng isang pang-grade semester ko ng percent and dagdag allowance pang bili ng gamit, school supplies, and si Kuya Dan nagbigay din po ng cash na pandagdag din po sa allowance na kapakatabangan ko ngayong pasukan. So, grabe yung laking tulong yung binigay nila sa akin kasi lalo na po ngayon, wala po akong trabaho, malaking tulong po yung ibinigay nilang tuition and allowance sa akin. So, ngayon po, habang wala po akong trabaho, medyo nahihirapan po ako kasi may naipon naman po ako nung nagtrabaho ako pero hindi po, kumbaga, hindi po siya may iwasang hindi mabawasan dahil sa mga unexpected na gastusin or kailangan mong bilhin kapag kailangan namin pumunta ng school and yung allowance ko na gagastusin ko papunta sa school, syempre, kailangan laging may pocket money ka. So, sabi ko, dun pa lang, kahit walang pasok, medyo nahihirapan ako. So, nagpipilit pa rin po ako na makahanap ng part-time or extra work kahit pa paano para po bagaan na may may extra income ako, allowance na pwede kong magamit sa kapag wala na akong extra money, ganyan. Kasi syempre si mama, hindi naman sumod ako totally nag-aasa kay mama. Nasanay din po ako ng sarili kong pera ang ina-allowance ko. Kaya sobrang thankful po ako sa mga tulong na natatanggap ko every month kila Kuya Dan, kila Breast Pain dahil patuloy po yung suporta nila sa akin ng pag-aaral. Kaya sobrang thankful po talaga ako. Maraming salamat. Ngayon po is nakapag-enroll na ako ng 3rd year. Ang pasukan po namin is 17. So, nagre-prepare na din po ako ng mga gamit and school supplies ko. Nagbili na lang din po ako ng mga gamit ko and ang aking gagawin po is pagbutihin ko na lang po yung pag-aaral ko bilang maging kapalit or pasasalamat ko sa mga taong tumutulong sa akin at sumusupport ko. Dahil hindi biro yung mga perang binibitawan nila para sa akin. Siyempre, hindi naman nila po ako, hindi nila ako kaano-ano. So, dun pa lang, napakaswerte ko na po. So, ayun, naandito po tayo sa SM ngayon kasi galing po akong school, sobrang dami ng estudyanteng mag-enroll. Kaya sobrang init din po. Kaya sabi ko, dito lang po muna ako magtambay kasi medyo malamig po. Para mapapalipas oras po ba, makapag-relax lang kahit pa pa. So, maraming salamat po kila Kuya Dan, Breast Day, and lalo na din po sa mga pamilya nilang suporta din po sa akin. Siyempre, kung hindi sa isang desisyon lang po sila pumapanig, siyempre, kailangan din po nila maghumingi ng opinion sa pamilya nila or partner nila. Suporta ba? Kung sumusuporta ba sila sa ginagawa ng kanilang asawa or kagaya ko
guys, hello po. Kabalik ko lang po galing school and syempre, after ko po mag-enroll, dahil din po sa prank ko sa inyo kanina, syempre, hindi naman po natin ginagawa yung ganun. Naprank lang po natin pinaprank lang po natin sa Brisbane and si Kuya Dad para sa mga kung ano, tingnan po natin kung ano yung magiging reaction nila dun sa prank ko. Kung na-prank ba sila or hindi. So, ayun po guys, nakapag-enroll na po ako ng person and ang person ko po is nabayaran ko po. Bumili na din po pala ako ng gamit ko kanina. Dumaan din po ako sa Albinos para mag-clearance and actually medyo na ano naman po, natagalan ako doon ng konti kasi kailangan ko po mag-antay para bigay sa akin ng clearance form ko and nakapapirma naman po ako. Matapos ko din is pumunta po ako ng naglakad-lakad po ako dyan sa katabi ng work ko and nakita ko po yung kaibigan ko din na palagi kong kakulitan na nagtatrabaho po ako. Kung mapapanood mo po dyan, isasama ko po yung clip na or video na kung paano kami magkulitan ng kaibigan ko. So, makikita nyo din pala po kung anong klase ng school ko. Kanina po kasi sobrang nagmamadali ako pagpasok kasi sobrang init tapos di ko pa mahanap yung kanan ko. Kaya nagmamadali ako masyado. Ang hirap at pati makasakay ka po. Tanghali ka na. Kaya buti na lang hindi po ako naabutan ng mga rush hour. Nakaabot ako sa pag So, yun lang po. Gusto ko po ulit magpasalamat kay Brisbane dahil patuloy po yung suporta nila sa akin. Sana marami pa din po kayong matulungan, kagaya ko, yung ibang mga beneficiary, kay Kuya Dan, maraming salamat din po kay Kuya Dan kasi hindi din po dahil sa sa mga nakascout sa akin sa page ni Kuya Dan, kay Kuya Dan mismo, is hindi po ako makikilala na Brisbane. Kaya thankful po ako sa inyo dahil andyan po kayo para suportahan yung pangangailangan ko sa pag-aaral ko. Habang buhay ko pong tatanawin ng utang na loob yung mga tulong na ibinigay din sa akin. Kasi napakaswerte ko dahil ako yung taong natulungan niyo. At pinapangako ko po hindi ko po ito sasayangin. God bless po and sana mas marami pa pong blessings ang dumating sa inyo. Kung ano po yung itinutulong mo sa ibang tao, ganun din po yung bumalik sa inyong pamilya, kamag-anak, sarili. Dahil alam naman po natin kung gaano kayo kabuti at kung gaano kayo kasipag nagtulong sa ibang tao. Lalo na po si Kuya Dan, gaano na po na-appreciate ko ang paghirap ng isang tao. Thankful po ako kay God kasi merong mga taong kagaya niyo na handang tumulong sa kapwa kahit hindi naman ka mag-anak o kakilala. Ito po yung sinasabing hindi basehan ang pagkakakilanlan ng isang tao para tulungan mo. Kapag alam mo kailangan ng tulong ng isang tao, why not, diba? Pero alam mo naman din po yung syempre, hindi naman po lahat ng tao ay yung iba po kasi ginagawang modus, syempre, lalo na po kay Kuya Dan. At kasi siya po yung nakikipag sa mga sa Manila, nakikipag sa Palawan, syempre, doble ingat din po kasi iba po yung hindi po natin hawak yung yung pag-iisip ng isang tao kung ano ang pwedeng gawin nila sa atin o kung kanino man. Pero wag naman po sana. Hindi ko naman po nila lahat yun. Ang gusto ko lang po is mapalayo sila sa mga ganong kaya Brisbane po palagi po kayo mag-iingat. Maraming salamat po. Sana palagi po kayo magligtas. At more blessings to come. God bless po. And kay Kuya Dan, God bless din po. Take care always po. And sana
Yung sunod na or kung sa bakasyon na magkita-kita po tayo is magandang ano po yun, opportunity po yun sa amin para lalo na sa mga beneficiary ni Kuya Dad kasi kakaroon ulit kami ng parang reunion na nabuo, makasama ko ulit yung ibang mga beneficiary kasi or mo ano na din po, months na rin kung hindi ko din ako sa Francesca bago ako umalis ng Daet, nakasama ko naman siya, si Kim, hindi ko na nakasama simula yung party and yung dalawang tambay. Hoping na sa mga susunod is magkakasama-sama kami ng parang reunion ba. And still hoping lang po ako na mangyari yun. Pero hindi naman po tayo pinapabayaan ni Lord. Kaya gumagawa sa Lord ng way para mangyari lahat ng kanilang. That's all. Thank you po.